recap in Tagalog here. I-explore natin ngayon ang drama romance film na Lolita. Babala, mabibisto ang mga eksenang di nyo dapat malaman. Halina at simulan na natin. Si Humbert ay tulala at duguan habang nagmamaneho. Di niya malaman kung saan siya patutungo. Taong 1921, kabataan ni Humbert, sa edad na 14, hindi niya akalaing doon magsisimula ang isang maganda at malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa murang edad, siya ay na-inlove sa babaeng nagngangalang Mirana. Mahal na mahal nila ang isa't isa, ngunit si Mirana ay namatay sa tipus sa murang edad. Hanggang sa pagtanda ni Humbert, hinahanap-hanap niya ang presensya ni Mirana. Lumipas ang panahon at si Humbert ay naging isang propesor. Siya ay umupa ng bahay na pagmamay-ari ng biyudang si Charlotte Hayes. Habang nililibot niya ang kanyang bagong lilipatan na medyo magulo ang mga gamit, napansin niya ang dalagitang anak nito na nakadapa sa damuhan at naliligo gamit ang automatic na pandilig habang nagbabasa ng magazine na si Lolita o Lo. Napako ang kanyang mga mata sa 14 anyos na dalagita dahil sa angkin nitong kagandahan. Nang makita siya ni Lo, napangiti ang dalagitang may brace sa bibig at mapapansin ang mura niyang edad. Parang nagbalik ang alaala ng kanyang nakarang pag-ibig nung siya ay edad 14. Sa paglipas ng mga araw, sa pamamalagi ni Humbert sa bahay, lagi niyang sinisilip kung ano ba ang ginagawa ni Lo. Naging interesado at curious si Lo sa kanya. Isang araw, pinuntahan ng dalagita si Humbert sa loob ng kanyang kwarto para magpabebe. Habang inaasikaso ni Humbert ang kanyang textbook, bigla na lang umupo ang dalagita sa hita pala niya at idinikit ang bubblegum sa notebook. Sabay tingin sa kanya na para bang nang-aasar. Biglang dumating ang mamsi ni Lo na si Charlotte Hayes at tinawag siya. Mabilis na tumakbong palabas ng kwarto ang dalagita. Sabay nguya ni Humbert ng bubblegum na dinikit ni Lo sa notebook upang di mapansin ni Charlotte. Naisipan ni Charlotte na ipadala ang dalagita sa isang boarding school para ito ay madisiplina. At ito naman ay sinangayunan ni Humbert na ikinagalit ni Lo nang malaman niya ito sa kanyang mamsi. Palis na ang mag-ina sakay ng kotse nang mapansin ni Lo na nakadungaw si Humbert sa bintana. Biglang bumaba ng kotse ang dalagita at tumakbo pabalik sa loob ng bahay papunta kay Humbert. Parang sawang kumagapaharap at pumulupot ang dalagita sa kanyang mga braso at hita. Sabay halik kay Chong. Kumaripas ng takbo si Lo pabalik ng kotse at lumisan. Nagulat si Humbert sa ginawa ni Lo at tila bang ninanamnam ang sandaling yon. Di napigilang tumayo ni Junjun at pumunta agad siya sa kwarto ng dalagita upang amuyin ang mga damit nito. Ngunit ito ay naudlot sa pagdating ng katulong ng kapitbahay na nagtataka at bakit siya galing sa kwarto ng dalagita. Iniabot ng katulong ang dalang sulat sa kanya. Binasa ni Humbert ang sulat ni Charlotte na nagsasaad ng pagtingin sa kanya upang magsama na silang tuluyan bilang mag-asawa at amain ni Lo. At di bilang magkasera lang. Ginawang oportunidad ni Humbert ang offer ng kasera upang di malayo sa dalagita. Nagpakasal si Humbert kay Charlotte ngunit wala siyang interest dito. Kaya naman sa tuwing gustong may pagbumbumpaw ni Charlotte ay pinapainom siya ni Humbert ng sleeping pills patago para siya ay makatulog. Di nagtagal ay nadiskubre ni Charlotte kung ano ang tunay na pagtingin ni Humbert sa kanya. Sa diary nito, tinawag siyang matabang baka, baliw at nakakairita. Sa galit ni Charlotte, sinabi niyang halimaw at kasuklam-suklam mga asawa at binantahan niya itong di na muling makikita ang dalagita. Di malaman ni Humbert kung paano magpapaliwanag at sinabi niya pa na ang nabasa ni Charlotte ay para sa ginagawa niyang libro. Naisipan niyang kumuha ng alak upang pakalmain ang galit na galit at humahagulgol na asawa. Ngunit sa kanyang pagbalik, di niya ito nakita sa kwarto. Bagkus, nagring ang phone at may nagbalita sa kanya na patay na ang asawa dahil nasagasaan ito sa tapat ng bahay. Dali-dali siyang lumabas at doon niya na-confirm na dedo na nga ang asawa. May inabot na sulat ang isang bata na nagsasabing iuhulog sana ni Charlotte ang sulat ng mabundol. Sulat na magsisiwalat sana sa kanya sa tunay niyang hangarin at pagkatao. Sa pagbalik ni Humbert sa bahay, di man lang makita ang pagsisisi sa pagkamatay ng asawa at napagtanto niya na isa itong oportunidad upang kunin si Lo sa boarding school. Sinundo ni Humbert si Lo sa boarding school. Masayang sinalubong ng dalagita si Humbert. Nang kinamusta ni Lo ang kanyang mamsi kay Humbert, sinabi niya na nasa ospital ito at malubha ang kalagayan. Sa sasakyan, nagpalit ng damit sa likod si Lo at todo tingin si Chong sa kanya. Inakbayan bigla ni Humbert si Lo at hinalikan niya ito sa noo. Hinaharot ng dalagita si Humbert. Sinabi ni Lo na hindi pa siya nakikiss ni Humbert, kaya naman biglang tinabi at hininto ni Chong ang sasakyan para pagbigyan ang hiling ni Lo. Biglang kumandong ang dalagita at nakipaglaplapan. Ani mo'y kumakain ng penoy na supsupin. Naudlot ito nang biglang may dumating na pulis sa likod at nagtanong kung may nakita ba silang asul na kotse. Pabirong sinabi ni Lo na pink yung nakita niya, kaya naman umalis na lang ang pulis. Nag-check-in sila sa isang hotel upang magpalipas ng gabi. Sa lounge ng hotel ay may isang estranghero na kinaiinteresahan ni Lo
dahil sa aso nito. Ang pangalan ng lalaki ay Kilty. Sinabi niya na di gusto ng aso ang ibang tao. Ngunit gusto siya nito dahil bata pa siya at malambing. Sa pagpasok sa kwarto ni Humbert tatlo ay tinanong nilo kung bakit iisang kwarto lang silang dalawa. Ipinaliwanag ni Humbert na responsable siya sa kapakanan ni Lou bilang stepfather niya at di sila mayaman kaya isang kwarto lang ang kinuha niya. May sinabi si Humbert na hindi niya maituloy ang dulo na minsan pag dalawang tao ang naiwan sa isang kwarto sila ay na sinagot naman ni Lou na ito ay incest. Matapos nilang maayos ang kwartong tutuluyan, maya-maya lang ay tumungo na sila sa restaurant ng hotel para mag-dinner. Habang sila ay nasa hapagkainan, ay napansin ni Lou si Kilty. Ito ay nakapwesto sa isang booth na tanaw sila at nagmamanman. Nakilala nila ito na isang sikat na manunulat ng dula o playwright. Pagbalik nila sa kwarto, habang tinatanggal ni Humbert ang sapatos at medyas ni Lou, nahalatang Hagardo Bersosa na ikwento ni Lou kung gaano siya kanoti at kagaspang sa school. Ngunit sinabi ni Humbert na bukas na siya magkwento. Sa pagtulog ni Lou ay naglibot muna si Humbert para magpahangin. Habang nakatayo sa balkonahe ng hotel, may lalaking nakaupo sa rocking chair na bigla na lang nagtanong kay Humbert na, "Saang lupalop mo nakuha yung kasama mo?" At iniba niya ang usapan sa pagsagot na gumaganda ang panahon. Nagtanong ulit ang lalaki kung sino yung dalagita. Sinabi niya na anak niya ito. "Nagsisinungaling ka, hindi mo siya anak," sagot ng lalaki. Napansin niya na ang pakialamerong lalaki ay si Kilty. Nagtanong ulit ang epal, saan ang mother niya? Sinagot ni Humbert na patay na. Biglang nag-offer si Kilty ng lunch para sa kanilang dalawa ni Lou, pero tinanggihan ito ni Humbert. Kinaumagahan, nagising ang dalagita at hinipan ang mukha ni Humbert upang ito ay magising. Hinalikan ng dalagita si Humbert, sabay bulong sa nangyari sa kanila ni Charlie na nakilala niya naman sa camp. Tinanong niya si Humbert kung nasubukan niya ng tumalpak nung kabataan niya, sabay tanggal ni Lou ng retainer at sinimulang iparanas kay Humbert ang ipinagbabawal na ritual. Habang nasa kotse, naging mailap si Lou kay Humbert at sa isang sandali ay sinabi ni Lou na gusto niyang tumigil sa isang gas station dahil nananakit ang kanyang peps. Biglang biniro ni Lou si Chong na ire-report niya ito sa pulis sa kasong panggagahasa, sabay ngisi at naipagkulitan. Doon na rin nalaman ni Lou na patay na ang kanyang mamshi. Pagdating ng gabi, walang tigil sa paggagulgol ang dalagita dahil sa nangyari sa ina. Tumabi ito kay Chong na kinomport naman siya. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at nagpunta sila sa iba't ibang lugar sa bansa at pinagpatuloy nila ang kanilang pagpapanggap na mag-ama. Isang nagbabagang umaga sa loob ng motel, si Humbert ay nakaupo sa rocking chair habang si Lou naman ay nakakandong sa kanya na nagbabasa ng comics habang ginagawa ang ipinagbabawal na ritual. Di naglaon ay nagsawa at lumalayo na si Lou kay Humbert dahil hindi niya pa rin matanggap ang pagkawala ng kanyang mamshi. Inenroll ni Humbert si Lou sa isang kakaibang paaralan. Dahil dito ay mas pinagkakabalahan ang drama, sayaw at pakikipagligawan sa mga lalaki. Di natuwa si Humbert sa mga narinig niya. Nang malaman niya na magjo-join si Lou sa isang dula ay hindi siya pumayag. Ngunit ginamit ni Lou ang kanyang maharot na kakayahan upang akitin at mapa-oo si Humbert. Sa pagbabantay ni Humbert sa practice ng dula ay tinabihan siya ni Mona na kasali sa dula. Itinuro ng dalagita ang isang lalaki na nagyoyosi at nanonood mula sa exit door ng dulaan. Ito ay si Kilty, ang manunulat ng dula. Matapos ng ilang araw, napapansin ni Humbert na lumalayo na ang loob ng dalagita, dahilan upang suhulan niya ito ng pera. Isang gabi, sa gitna ng mainit na ritual, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa dahil sa binabawi ni Humbert ang naipong pera ni Lou. Napagtanto niyang nag-iipon ng dalagita upang makatakas sa kanyang mga kamay. Hindi na mapalagay at napaparanoid na si Humbert at baka nakarating na sa principal ang pang-aabusong ginagawa niya sa dalagita. Pinaalalahanan ng principal si Humbert na maaaring isa sa kanilang pamilya o maaaring siya ang nagtuturo sa dalagita ng ipinagbabawal na ritual sa murang edad. Nabulunan si Humbert sa narinig at sinabing maayos at nasa kamay niya ang mga sitwasyon. Isang araw, hinarap ni Humbert si Lou tungkol sa namis nitong piano lesson. Pilit nitong inaalam kung saan nagpupunta si Lou kakuntsaba si Mona na maaaring nasabihan niya na rin ng relasyon nila ni Humbert. Nag-init si Humbert at tinapik ang paa ng dalagita at binalaan niya ito na tigilan na ang mga bagay na ginagawa nang walang paalam sa kanya. Di napigilan ni Lou na sabihin ang kanyang totoong nararamdaman na si Humbert ay malaswa at walang gustong makasama siya. Sinampal ni Humbert ang dalagita at pinoprovoke nito na patayin siya gaya ng ginawa sa kanyang ina. Tumakbo palayo si Lou, ngunit sa huli ay sumama pa rin siya kay Humbert pabalik sa tinutuluyang upahan. Sa pangako ni Chong, naaalis sila at maglalakbay sa lugar na gustong puntahan ng dalagita. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, napansin ni Humbert na may bumubuntot na sasakyan sa kanila. Agad niyang kinuha ang plate number nito. Hinala niya
na police detective ito na nagmamanman sa kanila. Nagpapalit-palit ito ng sasakyan at minsan ay bigla na lang naglalaho. Iniisip niya na baka imahinasyon niya lang ito. Sang araw, nag-stop over sila sa isang gasolinahan. Pumasok si Humbert sa loob ng store at habang sinusukat ang isang sunglasses, natanaw niya si Lo na may kausap na lalaking naka-Amerikana at sombrero. Dali-dali siyang lumabas upang alamin ang pakay ng lalaki. Ngunit ito'y naglahong, parang bula. Agad silang umalis sa lugar. Sa pangangamba, tinanong niya si Lo kung sino yung lalaki. Nagtatanong lang ng mapa ang sabi ng dalagita. Ipinaliwanag ni Humbert na maaaring pulis yun na matagal nang nagmamanman sa kanila. Sinagot siya ng dalagita na kalmado at walang pakialam na kung pulis nga yun dahil alam niyang si Humbert ang guilty at may kinatatakutan. Nakarating na sila sa tutuluyang motel. Sandaling umalis si Humbert para magpa-shave sa barbershop at bumili ng saging. Pagbalik niya sa tinutuluyan, bumulaga sa kanya ang makalat na kwarto at itsura ni Lo na madumi ang mga paa at kalatang lipstick sa labi. Di malaman ni Humbert ang gagawin. Wari bang siya ay naisahan ng kung sino mang sumusunod sa kanila. Patay mali siyang nakatingin lang sa kanya si Lo na para bang nanunuya. Sa galit, sinalya niya ito sa kama. Nadulas at napadapa siya sa dalagita habang tinatanong niya kung sino yung kasama ni Lo sa kwarto habang wala siya. Napaiyak sa selos si Humbert at paulit-ulit na tinatanong at nagmamakaawa sa dalagita kung sino ba talaga ang sumalisi sa kanya. Habang si Lo naman ay nakangising pinaglalaroan siya sa pamamagitan ng panunukso, malaway na pangahalik at teking pagtawa. Sa gitna ng pagtulog, nagising siyang balisa at takot na takot. Nahimasmasan na lang siya nang matapos niyang maghilamos at makuha ang malit na baril. Lumipat sila ng tutuluyan. Ngunit kailangan ng dalagita na ma-confine sa ospital dahil sa nakuha nitong virus. Nagdadalawang isip si Humbert na iwan si Lo sa ospital. Ngunit kailangan nitong bumalik sa tinutuluyan upang magpahinga. Kinaumagahan, agad siyang tumawag sa ospital at kinamusta ang dalagita. Magaling na daw ang dalagita at isang Uncle Gustav daw ang nag-ayos ng paglabas ni Lo sa ospital. Dali-dali siyang nagpunta sa ospital. Wala siyang pakialam sa mga bagay na nasasagi sa paligid. Nagwala siya sa loob ng ospital. Halos mapatay niya ang doktor sa galit. Kumalma lang siya nang may matanaw na pulis sa labas at agad na lumisan. Sinubukan niyang alamin kung sino ang dumukot sa dalagita at saan maaaring dinala ito. Ngunit siya'y nabigo. Matapos ang 3 taon, nakatanggap siya ng sulat galing sa dalagita. Ang nilalaman ng sulat ay may asawa at malapit na siyang manganak. Nakakaranas siya ng labis na kahirapan at humihingi ng tulong para makaraos. Pinuntahan niya ang kinaroroonan ng bahay ni Lo. Malalaman sa itsura ng paligid at loob ng bahay ang hirap ng buhay. Mababakas ang lungkot at saya sa mukha ni Humbert sa pagsilay muli kay Lo. Natanaw ni Humbert ang asawa ni Lo sa labas na may inaayos na kuryente. Inamin ni Lo na si Claire Kilty ang sinamahan at kinababaliwan niya noon pa. Humirit si Humbert, paano naman daw siya? Di siya sinagot ni Lo at umalis sa kinaupuan. Sinabi ni Lo na naibig siya sa mansyon ni Kilty nang tumanggi siyang gumawa ng kalaswaan kasama ang ibang kabataan habang binibidyohan. Kinumbinsi ni Humbert si Lo na sumama at manirahan sa kanya. Nagmamakaawa siya sa dalagita na bumalik na muli sa kanya. Sinabi ni Lo na baliw siya talaga. Sinabi niyang ibibigay niya pa rin ng pera ano man ang pasya ni Lo. Napayak si Humbert habang binibilang ni Lo ang malaking halaga na pera. Sabay tanong kung babalik ba siya. Parang nabuhusan siya ng mainit na tubig nang marinig niya ang tugon ni Lo na mas gusto nitong makipagbalikan kay Kilty kaysa sa kanya. Paalis na si Humbert. Tinanong niya ang dalagita kung mapapatawad siya nito sa kanyang mga nagawang kasalanan. Parang walang narinig ang dalagita at sinabi sa aso niyang magpaalam na kay Humbert. Magpaalam na sa kanyang daddy. Masakit ang loob ni Humbert na lumisan sa loob ng sasakyan. Sa huling pagkakataon, muli niyang sinilayan ang dalagita. Mababakas pa rin sa kanya ang kabaliwan sa dalagita. Dahil sa nalamang si Kilty pala ang rason sa pagkawala ni Lo, 3 taon na ang nakalilipas, pinuntahan niya ito sa kanyang mansyon. Parang walang alam si Kilty sa mga mangyayari at patay mali siyang nakipag-usap kay Humbert. Di siniseryoso ni Kilty ang mga tanong ni Humbert. Hanggang ito ay magpaputok ng baril sa lapag. Natauhan si Kilty at inamin ang mga nagawang kasalanan sa stepdaughter niyang si Lo. Nagpambuno ang dalawa. Tumakbo si Kilty patungo sa kanyang piano at binaril siya sa likod ni Humbert. Nagreload ng balas si Humbert at patuloy na pinaputokan si Kilty habang tumatakbo patungo sa kanyang kama. Doon pinaputok ni Humbert ang uling bala na tuluyang pumatay kay Kilty. Sa highway, parang wala na sa sariling nag-drive si Humbert palayo at alam niyang ito na ang kanyang katapusan nang makita niya ang mga pulis na tumutugi sa kanya. Kapagtanto niya na wala na siyang kawala, itinabi niya ang sasakyan sa lugar na tanaw ang komunidad sa ibaba. Nagsisisi siya
sa kanyang mga ginawa sa stepdaughter. Ngunit hindi niya pinagsisisihan ang pagpatay sa lalaking umagaw rito. Namatay si Humbert sa kulungan sa sakit na puso noong November 16, 1950. Sumunod na buwan, Kapaskuhan, namatay naman si Lou sa panganganak. Tapos na po. Salamat sa panonood. Abangan ang susunod pa nating mga video.